Pero 1986, mahigit 2 milyong Pinoy ang nagtipon sa isang mahabang kalsada sa Metro Manila. Wala silang dalang mga tangke, baril at anumang sandata, kundi rosaryo, dasal at pagkakaisa. At matinding paniniwala na panahon na para sa pagbabago. Sa loob lamang ng 4 na araw, natapos ang mahigit 20 taon na pumuno si Ferdinand Marcos Sr. at nagsimula ang isang bagong kabanata sa history ng Pilipinas. Pero bakit nga ba naganap ang People Power Revolution? Ano ang tunay na ugat nito? At bakit nga sa EDSA ito sinagawa? Sa video na ito, babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Upang maunawaan natin ang People Power Revolution, kailangan muna natin bumalik sa 1960s. Noong 1965, nahalal bilang Pangulo si Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang unang termino, maraming proyekto ang isinagawa tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan, infrastruktura. Dahil dito, muli siyang nahalal noong 1969. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalala ang suliranin ng bansa. Tumataas ang utang ng Pilipinas, lumalala ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dumarami rin ang mga kilos protesta mula sa mga estudyante at iba't ibang sektor ng lipunan. Kasabay pa nito ang mga paglakas ng mga rebeldeng komunista at mga armadong grupo sa katimugan ng ating bansa. Kaya noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081 na nadedeklara ng martial law. Opisyal itong inanunsyo sa publiko noong September 23. To protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ayon sa administrasyon noong araw, kinakailangan ng martial law upang sugpuin ang komunismo, terorismo at kaguluhan ng ating bansa. Sa ilalim ng martial law, isinara ang ilang pahayagan at istasyon ng radyo at telebisyon. Maraming kritiko ng pamahalaan ang inaresto. Ipinatupad din ang curfew at mas pinalawak ang kapangyarihan ng militar. May mga Pilipino na nagsasabing nagkaroon ng kaayusan at bumaba ang kriminalidad sa panahong iyon. Samantala, marami rin biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala ng iba't ibang organisasyon at komisyon matapos ang martial law. Hanggang ngayon, isa pa rin itong bahagi ng kasaysayan na pinag-aaralan at pinagtatalunan. Noong 1980, pinayagang magpagamot sa USA o sa Estados Unidos ang pangunahing kritiko ni Marcos na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Pagkaraan ng 3 taon, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Alam niyang mapanganib ang kanyang pagbabalik. Bago siya sumakay ng eroplano, sinabi niya na, "The Filipino is worth dying for." Noong August 21, 1983, paglapag pa lamang niya sa Manila International Airport pa lamang noon, siya ay pinaslang. Nagulat ang buong bansa. Marami ang nagsimulang magtanong, sino kaya ang may kagagawan nun at bakit nga yun nangyari? Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakamahalagang pangyayari na nagbunsod ng paglakas ng oposisyon laban sa administrasyon noon. Dahil sa lumalakas sa panawagan para sa pagbabago, inanunsyo ni Marcos ang isang snap election noong 1986. Tumakbo siyang muli bilang Pangulo. Ang kanyang naging pangunahing kalaban ay si Corazon Cory Aquino, ang byuda ni Ninoy Aquino. Noong February 7, 1986, bumoto ang milyong-milyong Pinoy. Ngunit matapos ang halalan, kapwa idineklara ng magkabilang panig ang kanilang tagumpay. May mga election watchdog at ilang election workers na nagsasabing may mga irregularidad at umano'y pandaraya nga sa bilangan. Dahil dito, lalo pang lumaki ang galit at pagkadismaya ng maraming mamamayan. Noong February 22, 1986, 2 mataas na opisyal ng pamahalaan ang humiwalay sa Administrasyong Marcos. Sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at AFP Vice Chief of Staff na si Fidel B. Ramos noon.
Nagtipon sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Natakot silang lusubin ng mga sundalong nananatiling tapat sa dating Pangulo. Dito nagsimulang manawagan ng mga lider ng simbahan, lalo na tong si Jaime Cardinal Sin, na pumunta ang mga mamayan upang protektahan ang mga sundalong kumalas sa pamahalaan. So ang tanong rin ngayon, bakit nga ba sa EDSA ginanap ang People Power Revolution? Ang Epifanio de los Santos Avenue o tinatawag na EDSA ang pangunahing kalsada ng duruktong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dito matatagpuan ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Dahil dito, naging pinakamadaling lugar ito para sa mga mamayan na magtipon at harangan ng mga tangke at sundalo kung kinakailangan. Unti-unting dumagsa ang daang-daang libo hanggang sa umabot sa mahigit na 2 milyong tao. May mga madre na nagdarasal, may mga pare na nagsimisa sa gitna ng kalsada, may mga ordinaryong mamayan na nagbibigay ng pagkain, tubig at bulaklak sa mga sundalo. Sa halip na karahasan, kapayapaan ang kanilang ipinakita. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong People Power Revolution. Noong February 25, 1986, 2 inaugurasyon ang naganap. Nanumpa si Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo, samantalang nanumpa rin si Corazon Aquino bilang Pangulo. Habang lumalala ang sitwasyon, tinulungan ng USA ang mailikas si Marcos at ang kanyang pamilya patungong Hawaii. Sa araw ding yun, opisyal na natapos ang kanyang mahigit 20 years na pamumuno sa Pilipinas. At nagsimula na nga ang administrasyon ng Corazon Aquino at ng demokrasya. Binuksan muli ang Kongreso na ibalik ang malayang pamamahayag. At noong 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas na ginagamit pa rin hanggang ngayon, ang 1987 Constitution. Sa buong mundo, kinilala ang People Power Revolution bilang isang halimbawa ng mapayapang pagpapalit ng pamahalaan. Naging inspirasyon din ito sa ilang bansa na nagsagawa ng mapayapang pagkilos para sa pagbabago. Gayunpaman, nananatili pa rin magkakaiba ang pananaw ng mga Pinoy tungkol sa panahong ito. May mga naniniwalang naging mahalagang hakbang ito sa pagbabalik ng demokrasya. Mayroon din na nagsasabing hindi nito agad nalutas ang lahat ng suliranin ng ating bansa. Kaya ito ang dahilan kung bakit patuloy itong pinag-aaralan at pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. So, ang People Power Revolution noong 1986 ay higit pa sa isang pag-aalsa. Isa itong mahalagang bahagi ng history ng ating bansa na nagpapakita kung paano maaaring magdulot ng malaking pagbabago ang sama-samang pagkilos ng mga mamamayang Pilipino. Ano man ang pananaw ng bawat isa tungkol sa mga pangyaring ito, mahalagang pag-aralan ang kasaysayan mula sa iba't ibang mapagkakatiwalang sanggunian upang mas maunawaan ang ating nakaraan. Kung may natutunan ka nga sa video nito, ay huwag namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. At ikaw sa palagay mo, ano ang pinakamalagang aral na iniwan ng 1986 People Power Revolution? Comment mo ang iyong sagot sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.